Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. So ang pag-uusapan natin dito ay tungkol po sa pagkumpirma ni Chinita Princess sa isang malaking event mga kakimpaw. And also pag-uusapan din natin ang naging lambingan ni Kim and Paolo Abilino na talaga namang kinakiligan po ng buong bansa nang makita po nila ang mga pangyayari sa bathtub. Mamaya pag-uusapan natin yan, pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, Dries TV sigurado na na-miss namin silang dalawa. Kimi kahit man lang sa Showtime mag-host at si Paolo paminsan magpakita siya sa limelight. Tsak malulungkot kami kasi wala na kaming happy pill na mapapanood. Kimi habang maaga, please wag mo kaming iwan, seniors. Maawa ka sa amin. God bless KP and you, Dries TV, seniors, vloggers, and Aki. Maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Norma Dayag. Huwag po kayo mag-alala dahil makikita pa rin naman natin si Kim and si Paolo Abilino, lalo na pag lumagay na po sila sa tahimik, 'di ba? Marahil magbablog si Chinita Princess, si Paolo magiging producer slash director, and for sure hindi po iwanan ni Chinita Princess ang It's Showtime mga kakimpaw dahil sobrang loyal ni Chinita Princess sa mga nagiging trabaho niya mga kakimpaw. Unless aalisin po siya mga kakimpaw, talagang aalis po yan. Pero hanggat may trabaho po, hindi po iiwan ni Chinita Princess ang It's Showtime. Kaya wag po kayong mag-alala and wag po kayong mangamba mga kakimpaw. Makikita pa rin naman natin si Kim and Paolo sa oras po na sila ay mag-settle down na, no? So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Norma Daya. God bless po sa inyo and babuhay kayo. So ito lang nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic po na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan itong nakita ko pong post sa mundo ng social media patungkol ito sa mga naging project ni Kim and Paolo at sa mga naging award nito mga kakimpaw, katulad na lamang ng Linlang na kung saan ito po yung mga naging award. Sobrang dami mga kakimpaw, di na po natin maisa-isa. And then What's Wrong with Secretary Kim? Ang dami pa rin pong award. My Love Will Make You Disappear, sobrang dami din pong award mga kakimpaw. Ayon nga dito, 3 project, countless memories, multiple award and recognitions, most importantly, the love and support of the fans who continue to believe in Kim Pao. So grabe, no, nakaka-proud talaga si Kim and Paolo kasi lahat ng project nila ay talaga namang ang dami pong award, nakaka-proud. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin itong kinumpirma po ni Chinita Princess sa mismo niyang account. About po ito sa napakalaking event nila ni Paolo na mangyayari po dito sa Australia. Ito po yung sa ASAP Sydney. So, shinare po ito kanina ni Chinita Princess mga kakimpaw. Mabuti na lang na screenshot natin to agad kasi expire na po ito sa kanyang Instagram story. So, ayan po mga kakimpaw. Sabi niya dito, see you ASAP Australia, July 25, 2026. It's official, Kim Pao is headed to Australia. So, si Kim Chiu na po yung nagkumpirma mga kakimpaw. Kaya sa mga taga-Australia dyan at gusto pong magpunta sa ASAP event, wag na po kayo magpatumpik-tumpik. Bumili na po agad kayo ng ticket kasi confirm na po ito. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang naging lambingan ni Kim and Paolo Avellino. Dito po yan sa loob ng CR sa bathtub mga kakimpaw na kung saan ay nagkaroon na naman po ng confession. Yes mga kakimpaw, napaamin po si Junita Princess na mahal niya nga po mga kakimpaw itong si Vincent. Pero syempre, parang malungkot siya no umamin po mga kakimpaw si Stella na mahal kita, no? Kasi ito po si Vincent, may asawa,
tapos may anak. Medyo komplikado nga naman po yung setup nila mga kakimpaw. Kaya medyo masakit po sa part ni Stella Marie mga kakimpaw na magmahal ng taong may asawa plus may anak. And nakita nga natin dito mga kakimpaw yung mga eksena ni Stella at ni Vincent sa bathtub. Talagang alagang-alaga po ni Vincent si Chinita Princess. Talagang yung towel, siya po yung nagtabon kay Stella Marie, 'di ba? Parang alam niyo yun, ito yung nangyayari sa totoong buhay nila mga kakimpaw, 'di ba? Ito po yung eksena nila sa bathtub na talaga namang kinakilig ng mga Kimpaw fans. Kaya until now, hindi po makaget over ang mga Kimpaw fans sa nakita po nila. Sabi nga dito, teka lang guys, and Vincent to eh. So sweet naman talaga ng papi namin. So yes mga kakimpaw, sobrang dami talagang kinilig sa eksena na yan. And marami nga po nagsasabi na asan kaya yung BTS nito mga kakimpaw? Dahil for sure sobrang saya daw nito. So hopefully nga po ilabas yung BTS nito mga kakimpaw, no? Pero imposible kasi masyado pong daring yung mga pangyayari po dito. Kaya syempre bilang pag-iingat po kay Chinita Princess, hindi po yan ilalabas. Medyo komplikado po kasi yan. So ang tindi po ng lambingan nila dito mga kakimpaw, no? Pero parang may kumurot sa ating mga dibdib at puso, 'di ba? Kasi yung pag-amin ni Stella Marie, parang pigil na pigil yung mahal kita, 'di ba? Parang pigil na pigil mga kakimpaw eh. Tapos malungkot po yung kanyang mukha na para bang ramdam na ramdam po natin yung sakit na nararamdaman niya sa sitwasyon po ng pag-iibigan nila nitong si Vincent. So medyo nakakalungkot lang mga kakimpaw kasi parang malapit na pong matapos itong Di Alibay. Sana hanggang matapos sa second slot pa rin sila, 'di ba? Kasi meron ako nababalitaan na ililipat daw po sa third slot itong Di Alibay. So hopefully patapusin na lang muna nila mga kakimpaw ang Di Alibay, 'di ba? Bago po nila ito palitan. Sana makapag-intay naman po, 'di ba? Kasi naawa talaga ako sa mga seniors na talaga namang mapupuyat pag nilagay po itong Di Alibay sa third slot na kung saan 10 pass na po yun mga kakimpaw, 'di ba? Kaya hopefully ay hindi po mangyaring ilipat ang Di Alibay. Patapusin na lang muna since ito naman malapit-lapit na rin naman pong matapos. So why not antayin na lamang po, 'di ba? Nang sa ganun na hindi mapuyat itong mga seniors natin kahit ilang araw pa yan. Masama po kasi ang mapuyat at lagi rin nating inaalagaan at pinapayuhan ang mga seniors natin na syempre tumatanda na kailangan po ng doble ingat niyang mga yan. 'Di ba? Kaya hopefully marinig po tayo ng management. So kayo ba mga kakimpo, ano masasabi ninyo dito? Please comment down below.